doon sa doon ano, San Peter. Yung mga area na yan, kasi yung mahaba na yan, may yellow lane yan. Dito kami tayo kinulong. First and second lane yun. Ngayon, walang second lane dito. Di ba ba? Wala second lane sa yellow lane, no? Wala. Two lanes yung... Two lanes yun eh. Two lanes yung ano, naging yellow. Ngayon, hindi pa rin yung yellow. Baka pwede nalabas yun. Fast lane. Honorable Timbo, Honorable Katukabe, Honorable Mercado, and our resource persons, Mr. George Esguerra, Assistant Secretary for Planning UTC, Ignacio, Takal, ARDDP, Engineer Rinaldo Rosario, OIC Maintenance, DPWH, Ms. Esther Girao, Deputy Executive Director of the DOLE. Yes, you were requested by the bus companies. Police Senior Superintendent Rolando Felix. Police Inspector Fidel Tutor. Cynthia Reyes of the EAP. Efe de Luna of ACTO and Ardel Maligo of ACTO. Jose Regidor of UP and CPS. Roadworthiness and regulatory and statutory framework governing Commonwealth. So it's mainly Commonwealth Avenue. So I hope MMDA is ready to present your plan. Are you ready to present your plan? We'll just wait for our planning department, Your Honor, on their way. Malam po. Number one po ay doon sa analysis po natin ng pag-meeting, kitang-kita po yung pagtuturuan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Malinaw, lumalantad po yung sa committee na ang tinatamaan po niya yung hanay ng transport sector. Kasi yung kanya-kanya pong kapangyarihan ay pumapasok doon sa part ng iba-iba nilang kalakaran. At pinakita ko kanina yung point po yung sa daging. Ay wala po kami natandaan na nagkaroon ng public hearing o information sa looban po ng MMDA, kundi implementation na lamang po ang dumating. Kaya nagulat kami sa kahit na po yun ay nakalipas pang chairman ng MMDA, wala rin po nangyaring information o public hearing. Dapat po, nalalaman, may karapatan po kami dahil kami po yung maapektuhan na malaman namin yung mga target kung ano yung nakakatulong o nakakapinsala para sa amin. Hindi yun namin ang pagtanggol yung sarili namin doon at mag-implementasyon na po yun. Another additional expenses na naman po nakita namin doon. Yung style po na yun. At nire-recommenda po namin na magkaroon muna ulit ng parang moratorium na isali naman kami doon sa pag-uusap para magpapaliwanag namin. Kasi nagdodobol na po yan eh. Kung ang layunin po nun ay yung kolorum, ang layunin po nun ay sa traffic, ay yung kung LTFRB, nagbibigay na po sila ng CPC certificate eh, binabayaran namin. Kung yung aming prangkisa ay kung may prangkisa kami o wala. Kasi hindi po naman kami bibigyan ng certification ng LTFRB kung hindi nila na pinatutunayan na kami may prangkisa. Ibig sabihin, hindi na kami kasali doon sa sitwasyon na yon. Yung local government po, ay humihingi rin po sila ng certification. Hiningan po kami ng franchise o RCR at for verification din ng LTFRB na nagbabayad din po kami sa local government para mapatunayan naman ng local government na hindi po kami kuluro. At yung layunin din ng tagi, yun din po yung isa sa layunin na mapatunayan baka kami ay kuluro. Ako kuluro. Kaya naglalagay po sila ng number. Kaya doon po sa iba-ibang ahensya na yun, isa lang po way doon eh. Yung tinatawag na halos lahat na umiikot ng ahensya
ay kinukunan kami ng bayan. Nagiging kabawasan ang kita namin. At yung dami po ng tinatawag na mga nanguhuli ay nagiging way ng kabawasan din ang aming kita. Kaya ang aming pong observation ay tama po yung sinabi ni Chairman na talagang pag-aralang mabuti yung party po ng aming hanay. Pangalawa po ay yung party po ng nakita natin na kaya po tayo nagkaroon ng 60 limit ng pagtakbo dun sa Commonwealth para makaiwas po ng accident. Kami po ay sumasang-ayon dun sa batas na gagawin na yun. At bilang kami po ay sumusunod na ngayon. Dapat po ay makita rin natin yung parte rin ng mga pasahero. Kasi may mga ruta po ron na ang biyahe po ay SM North na papunta po ng Ladro. Ngayon may mga area po sila doon na kailangan pumasok pa doon sa area ng parang Paco na yun na kailangan ay bawal ba lumabas doon sa area. At kung kami po ay puno ng pasahero, sumusunod po kami doon sa mga bus. Sumusunod po kami doon sa mga naghahanap ng pasahero. Ngayon, ang apektado po doon, yung aming mga pasahero na natalilate sila dahil nga po doon sa sistema na sumusunod kami doon sa area na yon. May mga portion po ng kalsada ron na kung pwede po sana, lumabas kami doon sa area na yon para lamang na hindi na kami sumunod doon sa basta kakahaba ng traffic para mapag-service naman namin yung aming mga kasakay. Meron po ako mga isinabing budget. Wala. Lord. Yung pinakita dyan, yung pinakita kayo na may bill. Kasi ano nangyayari? Pinipilit ka rin ipasa sa kulong ito. Okay, ako ba? Hanggang pa si Ichi ba? Yes, ma'am. Hindi na. Oo. Doon sa area ka. Kasi yung police ka, tulog siya, kumain na. Tatagamin siya. Para express lang. Para kung puno na yung Kinasag niyo. kasi nadadamay kami. Pag puno na